Mukhang pera po kasi talaga ako. Anong ibibigay mo sa akin? Anong makukuha ko sa'yo? So kung mas may pera ako sa'yo, babe, para saan ka? Pinipilit mo maging dominant pero wala naman sa trait mo yon. Natatakot ako na maka-encounter ulit ako na isang taong katulad niya. Ang dami ko na-adapt na kailangan kong tanggalin na alam ko sa sarili ko na yun yung magiging reason kung bakit hindi magiging successful or tatagal yung relasyon kong susunod. Ang talino ha. Gusto ko yan ha. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito na naman tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment, sa management ko. Gusto nyo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. At pwede nyo pakinggan din sa kotse, lalo na kung traffic. Pwede nyo magpunta sa Spotify, mag-follow, mag-rate kayo ng podcast. At maraming salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, nagsishare nitong program para mas lumaki pa yung channel natin. Napaka-special ng episode natin ngayon. Lagi naman, dahil ang ihatid ko sa inyo, deserve na deserve nyo. Ganito ka, sobrang ganda nitong next guest natin ngayon. Model din siya, nakikita nyo na yan, malamang-lamang sa mga car show, di ba? Kinuha nyo na rin yung Instagram niya, malamang kung pag nandun kayo sa car show. At sa ngayon, nag-ano rin siya, nagla-livestream din sa isang app. Papakilala ko sa inyo syempre si Angela Velasco. Yan. Hi guys, I'm Angela Velasco. Nako, ang sweet. Ang sweet. Yes. Ang sweet. Parang may tinatagong sikreto. Meron po talaga dito. Yan. Oh. Single ba si Angela ngayon, Taken? Single. Single. Gaano katagal na single? Last relationship ko 2024. So almost 2 years. Woo! Okay, 2 years. Okay. Ilang taong ka na ngayon? Yung age ko, 26. Mm-hmm. Okay. 2 years ka ng single. Yes. Bakit? I mean, not that it's bad, pero bakit? I just wanna know the reason. Kasi ngayon, siguro naman na aware ka sa generation ngayon, more on hindi kasi sila nagsiseryoso. Gusto nila for fun. And ayoko yun kasi pag ako pumasok ako sa relationship, gusto ko yung siya na talaga. Ayoko nung paligoy-ligoy pa, laro-laro tayo, hindi. Ayoko nang ganun. Kung gusto ko ikaw na, ganun. Ayoko nung paligoy-ligoy. So, all out more on kasi ako, hindi ko pa siguro nakikita yung guy for me or marami pa akong dinidiscover sa sarili ko and sobra pa yung pagmamahal ko sa sarili ko na hindi pa ako ready bigay sa iba. Ganon. Grabe to, mature tong 26 na to. Oh. Dito po lang, Charis. Pero ito, may question ako. Bakit mas pinipili ng babae ang bad boy kaysa sa mabait? Ano yung bad boy? Describe bad boy for you. Yung kasi for me, hindi naman yung bad boy na gangster Hindi ganun Hindi yung bad boy na drug lord ka Hindi ganun. Yung more on kasi, for me, yung bad boy is yung explorer siya. Yung mahilig siya sa mga extreme activities. Yung ganun yun yung for me, yun yung bad boy. Kasi syempre, meron tayong iba't ibang description ng pagiging bad boy. So for me, yung pagiging bad boy, yung mahilig siya sa mga extreme activities. There's devil. More on ganun siya. For me, yung bad boy. So gusto mo yung nag-skydiving din? Oo, yung ganun. Pero hindi ako ganun More on supportive ako. Go ka lang yan. Gusto mo rin yung scuba diving? Yung maninisid? Oo, gusto ko yung ganun. Ayun. Hindi ako syempre. Nako, okay. Doon tayo sa yung mga sumisisid pa gano'n. Nako, yan. Matindi-tinding oxygen kailangan nyo dito. Yan. Syempre. Okay. So ang lalaki ba? Anong mas attractive sa lalaki? Pera o yung dominance? Pera or dominance? More, for me kasi, both. Pero kasi ngayon, mas nagmamatter sa akin yung pera kasi meron ako nun. Mukhang pera po kasi talaga ako. So kasi nothing wrong. For me, kapag may pera kasi automatic lalabas yung pagiging dominant mo. Kumbaga yung willingness mo to provide kasi meron kay. Yun yung bakit pera. Hindi dahil kasi materialistic ako, hindi. Kasi for me, ako kasi financial independent ako. So, kapag meron ako talaga, nagiging dominant ako, hindi ako na magbabayad. Ganun ako
For me, kaya mas pinipili ko yung pera. Kasi minsan pag dominant, may may bad trait siya. Kasi pagiging dominant is yung nagiging over na hindi mo na alam yung limit ng pagiging dominant and hindi mo na alam na nalalagpasan mo na pala yung boundaries ng babae or na di-disrespect mo na siya. May ganun kasi. Paano nakaka-disrespect ang dominance in your case? Ano yung boundary na yun? Explain. Kasi based from my past relationship kasi iba kasi yung dominant ka talaga or nagpipiling dominant ka. Mhm. So yung dominant ka kasi yung natural na sa'yo yung alpha instinct mo. Yung ganun kasi natural sa lalaki, hindi ba lumalabas yun? Iba kasi yung yung dominance na pinipilit mo maging dominant pero wala naman sa trait mo yun. Kasi yung iba nagiging over na uy, wag kang ganito, nililimit mo eh. Ganun yung na-experience kong dominant And never pa ako naka-experience ng dominant na hinayaan niya ako mag-explore on my own and grow on my own. Kaya ayoko ng dominant na kumbaga na-trauma na ako doon. Doon naman ako sa may pera. Okay. Ano yung pinakamatandang willing ka i-date? Grabe naman sa pinakamatanda. I mean, ano yung age? Oh, sorry for the word. Hindi naman sa hindi kasi ako tumitingin sa age eh. Pero ayoko nung 49 up na. Pero hindi talaga ako, never ako tumingin sa age. Okay 49 up pero kamukha ni Tom Cruise. Ayaw mo. Pwede yun. Tom Cruise na yun eh. Oo. Yan sinasabi ko sa'yo eh. Oh, di ba? Pero kasi ako hindi talaga ako tumingin sa age. Never talaga naging basehan ng pagiging attractive or na-attract ako sa age. Never siya naging sa akin. Naging con or never siya naging na-off ako doon. Never talaga. Minsan mas bata, minsan mas matanda. Kahit Matutuwa. Yung mga nanonood, may pag-asa pa daw. Sabi nila, may pag-asa. Mga 65 senior na. Pwede din. Meron kaming 10% discount. Oo, diba? Nakakita ng ilaw. Yung mga nanonood, nakakita. Makita yung senior idol, guys. So ikaw, pinakamatanda, yung ex mo, ilang taon? Actually, mas bata sa akin yun. Kaya sabi ko sa hindi ako tumitingin sa age. Siya, 25. Pero nung naging kami, 25 ako, 24 siya nun. Yun. Bakit kayo nag-iwalay? Ang early naman ng tanong na yun. Pero kasi siguro na lang, kasi yung relationship ko before him, sobrang toxic. And then, longest relationship ko yun, 5 years kami. Tapos, sobrang toxic. So, kasi minsan ganun yun eh. Yung kapag ang tagal mo na sa relasyon, na dadala mo sa susunod na relasyon mo yung mga negative traits na na-develop or na-adapt mo dun sa past relationship mo. So, ang nangyari, nadala ko siya. So, ang nangyari, ako yung naging toxic sa relasyon namin. So, ayun. Yun siguro. Okay. Toxic relationship. Paanong toxic? Emotionally abusive. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo na Siya, sa'yo. hindi yung ex ko na recent yung longest siya, yung longest ko. And siya yung sinasabi ko na nagpi-feeling dominant siya na hindi niya alam na na-box na niya ako. Kasi nung time na nagkakilala kami or... Kinulong ka. Yes. Kumbaga, eto na ako na lumalabas na ako sa comfort zone ko. Tapos ang nangyari, kinulong niya ako. Nung nakita niya ako na I can do everything on my own, na nagsa-start ng mag-build yung ladder ko sa pag-grow ko bilang tao. So, kinage na ako. Kaya sabi ko, ayoko na ng ganun na grabe yung pagka-dominance niya na parang, uy, bawal ka na maging ganito. Makinig ka sa akin, ako jowa mo. Ganon. Ayoko ng ganon. Mali naman kasi talaga yun. Kasi ako sa akin, ang confident na lalaki or yung maayos na lalaki, matutuwa siya pag nag-grow yung partner or yung jowa niya eh. Yeah. Hindi niya makikitang hindi niya makikitang competition yun. Yes. Hindi magiging hindrance yan. Hindi magiging kasi tulungan yan eh. True. Diba? Support yan eh. Tsaka sa akin yung kinulong, corny yun eh. True. Sa'yo yung ibon kasi kinulong mo siya. Hindi ba mas, sorry for the term, pero hindi ba mas malaki mo pag pinakawalan mo yung ibon at bumalik sa'yo pa rin? True ka dyan. Oh, di ba? Mas maganda love is freedom. Yes. For me, parang ganon. So ngayon, ikaw nakikita mo, ang mga nice guys ba ngayon, may chance pa sa panahon ngayon? Siyempre meron. Meron naman talaga. Pero kasi,
ewan ko ba bakit, meron naman nagtry. Pero kasi hindi pa ako ready to let them in. Alam niyo yun, yung parang na kailangan ko pang kulang pa yung pagmamahal ko sa sarili ko eh. Kailangan ko pang, kasi di ba dapat simula yung yung love mo sa sarili mo bago mo ibigay sa iba yun. Kumbaga, nagsistart naman talaga sa sarili mo yun eh. Hindi mo mamamahal ng totoo at buo yung tao kung ikaw sa sarili mo, hindi kumpleto yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kumbaga, Okay. hindi ka secure. So kasi parang nandun pa ako sa phase na tinatanggal ko pa yung mga toxic traits, yung mga pangit na na-adapt ko from my na toxic relationship na longest din. Hindi siya yung latest yung longest din napaka-toxic. Ang dami ko na-adapt na kailangan kong tanggalin, na alam ko sa sarili ko na yun yung magiging reason kung bakit hindi magiging successful or tatagal yung relasyon kung susunod. Ang talino Gusto ko yan Yes. Ano yung mga traits na na-adapt mo na yun, na tinatanggal mo ngayon? More on, di ba kasi kinage na ako. Kumbaga yung parang takot na ako eh. Natatakot ako na maka-encounter ulit ako ng isang taong katulad niya kahit alam ko namang magkaiba sila. Kumbaga kasi nakulong ako eh. Kumbaga nandito yung utak ko, yung perspective ko na nakulong ako, nakakatakot na ipakita sa ibang tao or hayaan mong pumasok siya ulit sa buhay ko na nakikita niya nag-grow ako. Kasi ngayon nasa phase ako ng buhay ko na sobrang nag-grow ako. I'm learning from things, nag-grow ako na nagkakamali ako syempre. Pero natututunan ko yung mga pagkakamali ko na hindi ko na siya inuulit. So gusto kong maalis lahat yun na kinukulong ko yung sarili ko na ayoko makakilala ng ibang tao kasi natatakot ako na baka gawin niya ulit to, na ma-experience ko ulit to, na ganito ulit gagawin niya. Kumbaga ang pangit ng naging image ko sa mga lalaki. Yung ganun, yung kumbaga tumatak na sila na hindi ko na, ganito ulit siya eh. Ganito ulit yan eh. Pag nag-share ako ng ganito, siguro i-judge niya rin ako. Ayun yung gusto kong tanggalin sa sarili ko na hayaan kong i-climb ng mga susunod na makaka-encounter ko or magiging in a relationship ako. Hayaan ko silang i-climb yung walls ko. Hindi yung kada magka-climb sila, ladagdagan ko ng bagong walls. Ang hirap nun, for me. Kasi ako din sa sarili ko, nahihirapan din ako explain na ganito kasi yung pinagdaanan ko, na ganito yung na-experience ko. Kaya sobrang tibag. Yung alam mo yung natibag niya na yung walls, tapos pagkatibag niya, mayroon pa pala isang wall. Gusto kong matanggal sa sarili ko yun. Na meron, kasi binox niya ako, na hanggang ngayon, nandito pa rin sa sarili ko na nalimit ko rin yung sarili ko to explore things and then to let people in. So yun yung gusto kong maalis. So paano mo planong alisin yun? Ano yung ginagawa mo ngayon? Ngayon kasi with my sister, talagang lahat talaga nag-explore kami with his boyfriend. Talagang inaaya nila ako sa ganito. Kumbaga, alam mo yung happiness, hindi lang naman pala yun nakukuha sa relasyon. Oo naman. Diba, kasi nakinig nga ako, diba? So hindi ko alam na hindi lang pala yung jowa ko magbibigay ng saya sa akin. Hello? Kumbaga, andyan yung friends ko, andyan yung family ko, andyan yung mga pets ko. Kumbaga, hindi dapat yung happiness mo nagbe-base sa isang tao lang, hindi rin dapat siya nagbe-base sa material things. The moment na ano yung hindi mo tanggap sa sarili mo? Yung ngayon, kasi nandun ako na sana overcome ko na siya. Yung hindi ko talaga matanggap, yun nga. Kasi ang dami nagtatry ngayon. Hindi naman ako papaka-hipokrita na tatanggi ko na diba? Kaya single ako. Ang nangyayari kasi, may nagtatry sila. Alam ko sa sarili ko na ako mismo sa sarili ko, kalabang self versus self. Kumbaga kinakalabang ko yung sarili ko, wag muna. Pero alam ko sa sarili ko na pwede naman eh. Bakit hindi? Diba? So meron ka na bang nanliligaw sa'yo ngayon na nagusto mo? Sa ngayon, wala. Wala talaga kasi. Bakit? Hindi naman sa nanjudge ako Pero kasi, yun sinabi ng sister ko sa recent podcast niya na kapag kasi hindi ka financially stable, hindi ka emotional stable din, tapos wala kang emotional intelligent, anong ibibigay mo sa akin? Anong makukuha ko sa'yo? So kung may pera ko sa'yo, babe, para saan ka? Yung kumbaga, ito lang ba? Yung sa sarap, sa lust? Hindi. Kasi meron naman mga sex toys dyan. Di rin tayo magpapaka-hypocrite Mas may bibigay pa sa akin yun kaysa sa'yo. And hindi rin nabawasan yung pera ko, di ba? Tama naman yun. I agree. I admire you for having
standards. Yes. Tama yun. Pero know that hindi mo kailangan maging fully healed to get into a relationship. Pero syempre, importante yung umaapaw ka na ng love sa sarili mo. Yes. And the only way you can do that is self-discovery. Discover mo yung sarili mo, yung mga limiting beliefs mo, tanggalin mo. Kasi yung past mo, programming yan eh. True. Hindi lahat lolokohin ka. True. Hindi rin lahat ikukulong ka. Hindi rin... And kung ikulong ka man, di walayan mo. Truth. Truthfully. You made mistakes, okay. But at least you're becoming better. Better. Kaysa yung, ay, baka ganun din siya. Ay, baka ano rin yan. Ay, baka wala na nangyari sa'yo. Truth. Diba? Yun din naman yun. Ano mo rin. Pero, it's good that you have standards. And always, huwag ka magduda dun sa standards na yun. True. Pag hindi niya natitik yun, Wag. Diba? Yung ex mong toxic, ilang taon? Magkaedad kami nun actually. Magkaedad kami. Matanda lang siya ng months. Months lang. Okay. Matandaan, sobrang tagal kasi nag-break kami noong 2021. Pero ikaw ngayon, ano yung mga turn-offs mo na? I assume natuto ka na. Ano yung mga turn-offs mo sa lalaki ngayon? For me kasi ang dami kong turn-offs talaga. Di ba, syempre, ang tagal kong single. Ang dami kong nadidiscover na turn-offs. Lalo na sa generation ngayon, di ba? Ang dami ko na nadidiscover na turn-off. Pero kasi ang number one is yung walang respeto talaga. Kasi di ba dapat may respeto ka muna bago ka matutong magmahal. Na doon nagsisimula. Kumbaga yun yung foundation ng lahat eh. When you say respeto, what do you mean? Yung kasi minsan kasi, yun yung sasabihin na natin siya yung foundation ng lahat. Sabihin na natin, kung wala ka respeto sa isang tao, paano mo sasabihin mahal mo to? Sasabihin mo, sapat lang ba na dahilan na mahal mo siya? Di ba hindi? Dapat nandun yung respect kasi pag nire-respeto mo yung isang tao, nandun yung yung nire-respeto mo yung time, nire-respeto mo na hindi lang naman ikaw yung tao sa mundo na may pamilya siya, may kaibigan siya, meron siyang mga opportunities na nandyan na darating sa kanya. Kumbaga, nirespeto mo yung tao, yung pagkatao niya eh. Hindi lang dahil karelasyon mo siya, hindi lang dahil bilang tao siya. Nirerespeto mo siya kasi existing siya. Mm-hmm. Yung ganun kasi ako eh. Hindi, kasi for me, lahat nire-respeto ko Yung mga animals, mga plants, ganyan. Ang OA ko naman pati plants, diba? Pero nandun kasi yun eh. Kasi existing ang plants. So gusto ko talaga respeto. Hindi Naniniwala ako sa'yo dyan. Ako, ganun din ako. Yes. All living beings, nire-respeto ko. Yes, dapat nire-respeto. May spirito lahat yan eh. Yes. Okay. Alright. So, what would a man needs to do to get your respect? I mean, what kind of man gets your respect? For me ito kasi dito pumapasok yung high value man eh. Okay. Yung alam niyang secure siya. Yung kumbaga ma-e-elibs ka kasi sa mga ganong tao na na secure siya, na secure not only financially, emotionally, secure siyang tao. Alam mo yun, yung mature siya lahat na, yung kumbaga hindi mo siya matitibag na, hindi mo ako maaano kasi eto na ako eh. Kumbaga nabuo ko na yung confidence ko. Healed na ako, mahal ko yung sarili ko. Secure na ako, to be, doon ako na-e-elib sa mga lalaki Tapos yung mga madidiskarte. Dalawa yan eh. Yung secure and madiskarte. Hindi ko alam kung bakit, pero kasi ako din madiskarte kasi akong babae. Kahit sabi mong at this age, talagang kapag kailangan ko ng ganito, gagawa ko ng paraan. So ang grabe respeto ko sa mga ganong tao kasi 'di ba hindi kayong patulog-tulog lang, yung gusto mo talaga may nangyayari sa buhay mo. May pangarap ka sa buhay. Ganon. Tulog-tulog. Oy, legit yun May kilala kang ganon. Ako din meron. Masarap matulog, pero ibig ko sabihin, pag madami kang nagawa. Hindi naman yung hindi ko sinabing bawal matulog kasi meron kasi mga taong kampante sila masyado. Ganon. Okay. Gusto ko kasi yung yung hindi ka nakakampante, alam mo yun? Yung hindi ka nakakontent, hindi naman sinabi kong hindi ka nakakontento, kumbaga gusto mo pa. Kumbaga may persistence ka eh. Doon mo makikita na nag-grow yung tao na hindi porket
eto na siya. Siyempre gusto niya, meron pa akong meron pa ako i-grow, meron pa to. Kumbaga, meron pa tong rurok ganon. Rurok, ang lalim. Ang lalim ba? Ang lalim ng rurok. Oh, okay to. Gusto ko tong kwentuhan natin Pero ngayon, anong mas lamang sa'yo? Amoy, itsura? Amoy. Amoy. Amoy talaga. Okay. So, ibig sabihin, meron ka na bang na-experience na lalaking sakto lang yung itsura? Or sabihin na natin, sige, pangit, pero mabango, napupugiya, na parang nahihila yun. Meron bang ganon? Siyempre. Lalo na ako same as my sister, sensitive talaga ilong ko. Hindi ko rin alam bakit. Siguro yun yung namana namin sa father namin na may allergic rhinitis. So ako kasi pag mabango, talaga lilingon akong ganun I don't care kung ano itsura ko. Pag mabango ka, lilingonin talaga kita. Ganun ako. Tsaka mahilig ako sa mabango kasi mahilig ako mag-amoy-amoy. Oo, yung amoy-amoy ko, mahilig akong ganun. Nako, mahilig umamoy-amoy. Oo, siya. Dahil dyan, okay, may papatesting ako sa yung pabango. Okay, tingnan natin. Ito gusto ko i-test mo yung original natin, itong Picotin perfume na original. Yan, Tingnan test natin. mo. Amuyin ko lang kasi may pabango din ako. Oh, sige lang. Amuyin ko. Hindi, kahit spray mo sa labas para lang umano. Uy, ang bango niya. Legit. Ang bango niya. Ang bango niya para siyang alam mo yung Donnie Pangilinan na bagong kaliligo lang. Nako. Ayun, ganon. Kasi crush ko si Donnie. Pag lumabas siya ng CR, ganon yung amoy, ganon yung may imagine mo. Ang bango, legit. Okay, rate mo from 1 to 10 yung pabango. 10 siya. Kasi sensitive yung ilong ko. So may times na kapag sobrang tapang ng pabango, talagang aaching ako kahit mabango siya. Pero siya hindi. Lang siya, parang amoy baby powder, amoy soft boy. Basta ganon. Ganon yung Naku, amoy niya. baby powder. Yes. Naku po. Anong yan? Pang date night tingin mo? Alpha, na lalaki o soft boy? Ano yan? Anong amoy niya? For me, siya, good for date night. Feeling ko kapag ito yung ginamit mo, tapos first date yun nung nililigawan mo, baka sagutin ka niya mamaya. Ganon. Aray ko, bibilihan yan. Magbibilihan. Guys, bilhin nyo. Ang mabango legit. Anong neto, Sen? Ano yan Picotin lang. Yan yung yan yung original, yung unang-unang ginawa kong pabango na amoy. Mabango siya legit. Walang eme-eme. Walang Ayan. sponsor. Mabango talaga siya. Hindi siya masakit sa ilong. And naglalas yung amoy niya. Ayun, naamoy ko sa mic. Sa mic ko na spray. Nako, ganyan ang amoy ng, halimbawa, future boyfriend mo. Anong gagawin mo sa kanya? Aamuyin ko to logo, legit. Mahilig kasi ako mag-amoy sa leeg tsaka sa kilikili. Aray ko. Oo, kaya kung may putok ka, be, wag ka na. Mahirap yun. Oo, wag na, be. Wag mo na akong ligawan. Mahilig kasi ako yung mga singit-singit. Mga Okay. ganito, hindi to. Mahilig ako mag-amoy-amoy. Yung usually ginispray ng pabango. Ganon. Yung nakaganon lang ako, tapos inaamoy ko lang. Anong natutunan mo sa past relationship mo? Kasi obviously, nagsisi ka na mali yung pinili mong lalaki. Yes. So ano yung natutunan mo? Yung biggest learning mo dun? For me, pag in a relationship, do not give all. Kumbaga magtira ka para sa sarili mo. Kasi lugi ka kapag hindi kayo nagkatuluyan. Gets mo? Yung kumbaga, yung magtitira ka ng pagmamahal sa sarili mo na kahit iwang ka niya, okay lang, makaka-recover ako from this. Na I'm gonna heal from this, I'm gonna learn from this, and I'm gonna come back better. Ganon. So magtira ka lagi para sa sarili mo. Ang pangit nung ibibigay mo sa kanya lahat. Kasi pag binigay mo sa kanya lahat, magsisimula ka talaga sa zero. And minsan kasi yung 0 days na yun, kaya sabi mong umabot pa ng 1, 2, 3 years, talagang mahihirapan ka makarecover. Yun yung biggest learning ko from my past relationship. Hindi lang dun sa toxic, hindi lang din dun sa latest. So, lagi kang magtitira para sa sarili mo. Para hindi ka ma-zero. Kumbaga, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi, lamang ka kapag may tinira ka hindi mo sinimot. Kasi hindi ka talaga... Kasi na-experience ko din yan hindi... Kasi ang dami namin naging breakups noon.
Kumbaga binigay ko talaga lahat, as in napaka-toxic ko na tipong hinahabol ko pa sa ulanan yon. Ay, sabi ko Nangyari na rin sa akin yan. Pero college naman ako noon. Nung layo na yun. college days, diba? Yung hinahabol ko talaga siya sa ulanan. Yung ulan-ulan din ako. Ganon. Yung mag-walkout siya, habulin ko siya. Yung tipong nagmumukhang tanga ka na. Kaya dapat lagi kang magtitira para sa sarili mo. Hindi naman, di ko naman sabing wag mo siyang mahalin ha. Kumbaga magtira ka lang din ng para sa sarili mo. Wag mong sasagkarin. Para if ever man, hindi ko naman sinasabing hindi lahat magkakatuluyan. Kumbaga if ever man, you'll recover. Kumbaga may pagsisimulan ka kahit konti. Okay. May bibigay ako sa yung gift. Okay? Na mental shift lang dito sa ano na to. Okay. Humanap ka ng relationship na parehas kayong giving. Meaning, ikaw, nandun ka sa relationship, dapat energy mo giving. Siya, kaya importante yung healing eh. Parehas kayong buo. Siya, ganun din. Hindi siya taking. So, imaginein mo, kung parehas kayo giving energy, you're not there to take. Mauubos ka, hindi. Hindi. Siguro mag-overflow ako. Exactly. Yes. Pero bago mangyari yun, kailangan overflowing ka muna para maka-attract ka ng lalaking overflowing din. Nung love sa sarili. When I say love sa sarili, hindi yun yung, ay, laging nagpapaspa, love. Hindi. Yung love na may boundaries. Yes. Alam niya yung standards niya. He takes care of his health. He takes care of what he eats. Yung ganong love na dinidetoxify na rin yung mga tao sa paligid niya. Pag this guy is not good for me, ikaw din, ganun ka din. This person is not good for me. Yun yung self-love. Yes. And then mas kinikilala mo yung sarili mo. Bakit ako ganito? Bakit ako ganyan mag-react? Bawat triggers mo, bawat ano mo. Bakit? Saan galing to? Usually, kung saan galing yan, kung sa pagkabata mo eh. Ano yung nangyari sa akin nung bata? Na, especially sa parents mo, nakita mo. Nangyari sa akin, kaya ako ganito. For example, pwedeng, bakit parang feeling ko maling mag-express ng feelings? Pwedeng nung bata ka, ayaw kang paiyakin ng nanay mo. Pinapatigil ka umiyak. So paglaki mo, guess what? Nadala mo. Yun ka pa din. Bawal ako mag-express ng feelings kasi sabi ni mami masama yun. Yun yung programming na tumatakbo sa'yo. Pero once na-heal mo yun, na it's okay to express. It's okay to kung hindi nila magustuhan, then okay lang. Pero importante na express ko. True. Hindi ka na, kumbaga, matanggal ka sa people pleasing. Being your truest, authentic self na hindi ka takot mawala ng friends, hindi ka takot maano. Kasi hindi sila para sa'yo and the right people will stay because you are authentic, because you are you. Yes, I agree. So, sa akin yun, pinaka-importanting tip na mabibigay ko sa'yo about So ngayon, okay, moving forward tayo. Ano ang sa tingin mo sa relationship, sino ang dapat unang mag-confess ng pagmamahal, lalaki ba o babae? For me, lalaki. Lalaki talaga. Kasi ang babae talaga hindi sila yung hindi talaga sila yung interesado sa umpisa. Kumbaga kasi kami, ayoko nga, ganon. Pero kasi kapag slowly na develop mo yan, talagang pag nandun na yung attachment, hindi, mapapa-oo mo na yung babae. So for me, lalaki. Lalaki. Okay. Pero ikaw ba, ngayon sa tingin mo ba, tama na yung mapipili mong lalaki? So for me, hoping ako na tama. Hindi ko naman sinasabing hindi ko naman sinasabing perfect na tao. Gusto ko lang na na tama siya para sa akin. Kasi ako naniniwala ko sa kasabihan na walang tamang tao eh. Nasa tao yan kung gusto nila maging tama para sa'yo. Ganun. So, Totoo naman yun. Yun yung paniniwala ko. Ako naman, kung talagang swak kayo. True. Yes. Walang effort. Malalaman at malalaman. May compromise. There's always. Pero walang effort. Kumbaga,
andun kasi ako ngayon sa paniniwala na yung sayo eh. Walang makakakuha nung sayo eh. Pag nakuha siya ng iba, hindi yan para sa'yo. So parang I agree. ganun yun. Lahat tayo may ganun. Oo. Hindi 2 years. Ako din magti 3 years na nga ako single eh. Yun din ang Yun din. Importante. Pero kasi ito, aminin mo, if when you're working on yourself, hindi ka namin basta tumatanggap ng ganun-ganun lang. Oo, legit. Di ba? Kumbaga hindi ako nagsisettle for less. Kumbaga kasi nabibigay ko naman to sa sarili ko. Bakit, di ba, ganon. Pero minsan, ito rin yan, hulihin kita. Huwag din sobra. Kasi ang dami ko rin nakikitang sobra yung self-love, sobra yung puta, hindi naman bukas yung puso nila. So hindi rin nila na-receive yung love nung Not deserve. ibang tao or deserve nila. Di ba kasi doon sila sa tangina, baka lokohin lang ako nito eh. Baka yan din sinabi nung ganito eh. Oo. Uy, ganyan trait ako. Di ba? Maling-mali Hindi ko eh. matanggap. Maling-mali eh. Ganyan trait Paano ako. kung authentic yun? Yung sinasabi niya pero ikaw hindi mo lang matanggap. Like for example, sinabihan ka maganda. Hindi mo ma-receive. Kasi ikaw mismo, hindi ka nagagandahan sa sarili mo. Pero authentic yun. Hindi ka naman binobola ng lalaki. Humahabol nga siya sa'yo eh. True. Diba? May mga ganun eh. Hindi niya kayang i-receive. So, importante ayusin mo yun sa'yo. And then start receiving. Kasi okay, kayong mga babae, hindi nyo naman kailangan maging financially stable eh. Yes. Ako. Kami yun eh. True. Pero okay na may passion ka. Kung kumita kang pera dyan, walang problema dyan. Pero hindi mo problema yung mga bayarin sa bahay or whatever. Problema ng lalaki yun. Lalaki yung magpo-provide sa'yo nun dapat. Tama yun, yung standards. Kasi karaniwan naman for me, imbalances ng society ngayon. It's because of men. Ito yun. Yun yung totoo. Lalaki, karamihan ng lalaki ngayon weak. True. Bagsak. So yung mga babae, hindi na feel na safe sila. Umangat sa kumpanya, umangat sa buhay, umangat sa Ngayon, galit na galit sila sa atin. True. Kasi, Hindi lahat hindi lahat. Lahat ng Pero lalaki. yung feminism, nabuo siya sa galit eh. Out of frustration, out of Hindi rin masisisi mga babae. Pero kung ang lalaki, maging providers ulit, mag-protect, mag-love, aangat yan eh. Yes. Aangat yung balance ulit. Ang babae, mafe-feel safe siya. Okay, kikiligin ulit yan. True. Aanuhin ulit yan. Magiging weak ulit yan. Magre-receive ulit sa lalaki yan. Kung yung lalaki ba kayang ibigay yung buwan, bakit hindi eh? Sa true. Sa legit yan. Legit naman. Oo. Diba? Coming from a guy kaysa. Oo. Yun, I mean, ako naman kasi, bugoy din naman ako nung bata. Pero ibig sabihin ngayon, ang dami ko ng mistakes eh. Ilang taon na ako. True. Diba? So, ako naman hindi ko ginajudge yung mga bata, mga Pero kasi, hindi rin dahilan yung edad para hindi ka mag-step up sa buhay. Totoo And yan. i-upgrade mo din yung mga friends mo na paligid mo. Like ikaw, hang out with women who have healed perspectives of men. Nagets mo ba yung sinabi? Gusto mo tagalugin ko? Nag-gets ko naman siya. Okay, good. May naalala lang akong Hindi ko sinasabi mo ka. Okay. Pero ibig sabihin, healed perspectives. Meaning, pag ang kasama mo, ang mga lalaki, manluloko yan. Guess what? Yun nga. Yung sinasabi, yung thoughts mo, yun yung totoo na nangyayari sa'yo. So, kung ganun sila, reality nila ganun. Pero kung ang nakakasama mo, hindi mga lalaki kasi kailangan mo lang makahanap ng tama. Yung madami niyan. Then, yun yung healthy. Ang lalaki din ganun. Healed perspectives of women. Meaning, hindi naman lahat ng babae gold digger eh. Sa to. Hindi naman. And kung okay. Ang nagsasabi lang takot sa gold digger, yung walang pera. True. Pero yung may pera, hindi mo may pakialam siya dyan. Hindi okay. Pera yan lang yan eh. Sabi nga nila wala namang expensive women. Hindi mo lang kasi nahahanap yung babaeng nasa budget mo. Exactly. Pero ang babae again, walang presyo din. True. Walang presyo ang babae. Walang presyo yung nabibigay ng babae. It's just that kasi kailangan mo rin mag-provide, di ba? Kasi ang relationship, give and take yan. Pwedeng take ka lang ang lalaki, providing. Ang babae, receiving. Ang babae, iba ang pinoprovide niya sa lalaki. Peace. Yung pag-uwi niya, may bahay siya, maayos. May kakain. May kakainin siya. Kaya niya i-turn off yung utak niya. Oo, di ba? Yun ang sa babae. Yes. Yes. Pero yung sa yun ang mapoprovide dapat ng babae.
So kung ikaw bungangera ka, don't expect na ang lalaki, tama, yun ang hindi mo mapoprovide yun. Hindi rin dapat mag-provide sa'yo lalaki. Ang lalaki naman, protection, safety, emotional, yun eh. Yun yung tanggapin na natin, hindi natin kaya ang nawala isa't isa eh. Yun yung, No man is an island. yun eh. Kung magiging man-hater ka, kawawa ka. Ang babae, lalaki naman, kung magiging woman-hater ka, kawawa ka din. Logi ka. Logi ka. So yan, ikaw ngayon, anong ma-advise mo sa mga lalaki na dapat nilang i-improve? Siguro wala namang i-improve. Mag-iwan na lang ako ng quote. Kasi hindi lang naman kasi babae. Dapat kasi sa lahat to. Don't fill from an empty cup. So kapag hindi ka, yun yung kanina, di ba? Hindi, ang pangit nung wala ka naman, tas buhos ka ng buhos, ano yung binibigay mo? Di wala. So don't fill from an empty cup. So, kailangan na secure ka sa sarili mo, mahal mo yung sarili mo before you enter a relationship. And a relationship is not it's not a battlefield. Dapat peace siya, comfort, and home. Ang talino nito, parang 46 years old. Parang ninadaya lang ako sa edad. Oo. Pero, eto naman yun sa akin yan. Ang rin yan, dapat, when you realize na dapat sobrang mahal mo yung sarili mo, you realize ikaw yung love. True. Pag ikaw yung love, tingin mo mauubos ka. True yan. Hindi. Hindi. Yun. Hindi. So, yun yung kailangan mo. Sa utak ko. Know that you are love. Know that you are abundance. Know that you are hindi mauubos yan. Hindi ka talaga nauubusan. Kahit sa pera eh. Tingnan mo ngayon sa pera. Yung iba, stress na stress sila. Nagbayad ako ng ganito. Nag-bill ako ng, ang kuryente ko 30 mil. Ganyan. Pero eventually, kung titingnan mo naman, nag-aircon ka eh. True. Araw-araw, ka. Technically, yun ang law of the universe. May energy exchange yan. Yes. So yun yung, hindi ka talaga nawalan. Nagbigay ka din ng energy. Pero know that, yung energy na binigay mo, babalik din sa yan. Parang hangin yan. Humihinga ka, bubuga ka, Same. Love, binigay mong love. Hindi man niya matanggap, one way or another, babalik sa yan through another person or through sa kamag-anak mo. Ilusyon yung nawawalan ka. True. Yun siya talaga. So, you should never be afraid. Nag-gain ka na. Kumbaga hindi ka nawawalan nag-gain ka. Yun yung yun yung maganda siguro kapag alam mo na may self-worth ka na, may self-discovery ka na. Kumbaga, stable ka na, secure ka na. Kumbaga, wala ka na hanaping iba. Napoprovide mo na sa sarili yun. Sa sarili mo yun. Yun siguro. So ako naman ngayon, bago tayo matapos, meron ako rapid fire questions para sa'yo. Sagutin mo. Bad boy o good provider? Good provider ako. Okay. Dominant o emotionally intelligent? Emotionally intelligent. Clingy o nonchalant? Clingy. Confident pero broke o mayaman pero insecure? Ano ba yan? Doon tayo sa mayaman pero insecure. Kaya kakatagtulungan, be. Okay. Andito ako. Mystery o assurance? Assurance. Okay. Situationship o single and peaceful? Blue, single and peaceful na ako. Doon na ako. Okay. Public relationship o private? Private. Okay. Seloso o walang pakialam? Seloso. Sa first move, lalaki o babae? Lalaki. High standards or mataas ang ego? High standards na lang. Okay. Actor o businessman? Businessman. Alpha energy or soft boy? Alpha energy. Okay. Tahimik o madaldal? Madaldal kasi madaldal ako. Okay. Hindi. Okay. Career muna o love muna? Sa ngayon career muna. Okay. Marriage material or enjoy muna? Marriage material. Okay. So ako, maraming salamat. Ang galing mo, ang talino mo, Angela. Dahil dyan, ipapollow kanila, sabihin mo sa kanila saan kanila ipapollow. Yan guys, yung FB ko, Angela Velasco, and IG, AAA, leg na RV, and then _. Okay.
So ako, maraming salamat naman kay Angela. Di ba, ang galing niya, di ba? Tatalino ng mga ini-interview ko ngayon, di ba? O, yan na yun. Masanay na kayo dito. Yan. So ako naman maraming salamat sa Tritone Entertainment, Tritone Studios. Siyempre, huwag niyo kalimutan pikutin perfume ni Tio Bry. Shopee, TikTok, Facebook, available lahat yan. So again, this is Tio Bry. See you on the next episode, bro. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay